Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Wala lang. So, bakit po tayo nandito? So, wala lang, gusto ko lang. Kasi wala akong ginagawa ngayon. Pero dapat po, every time na tutugtong tayo sa bayan, maisip natin, ano ba yung purpose natin? So, sino ba yung ating love in life? So, sino ba? Siyempre, si Jesus. So, let us sing this song, sign of worship, and declare that Jesus is our love in life. You are the love of God.
Jesus. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise together. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise together. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, the world will know you. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King of heaven. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Let your face shine on us, and the world will know you. Let your face, let's declare this. Let your face shine on us, and the world will know you. All the heavens shout your praise. The universe will sing hallelujah.
behalf and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked and godliness and dignity. Minsan po, naiisip natin yung spiritual life natin or yung prayer life natin, Lord, ba't ganun? Ba't ang tagal yung sumagot? Bakit po ganun? Pero at the end of the day, God is sovereign. God is just. Let's stand in the gap for ourselves. Let's stand in the gap for our nation. Let's stand in the gap for our faith. As we sing this song, it's a sign of worship. At the end of the day, in due time, makikita po natin yung bunga ng ating mga panalangin. Let's continue to worship. The eyes of the Father, untrue and false, is searching there. He's looking for those who made intercession on behalf of our nation. Those who will rise up and pray. We stand in the gap on behalf of our land. We stand in the gap on
Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil kayo nga ang Diyos at walang ibang Diyos. Salamat po sa inyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Salamat po sa Panginoong Hesus na ipinagkaloob niyo po upang kami ay maligtas. Salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa aming pananambahan. Bigyan niyo po kami ng kaisipan upang ituon namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang kadakilaan, sa iyong kapangyarihan. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Magandang umaga po. Buenos dias. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ating pag-aaral. Okay na? So nakadalawang linggo na po tayo. Yung unang linggo, tinalakay po natin ang salita. Pangalawang linggo, tinalakay po natin ang iglesia o ang church. Ngayong linggo, ngayong umaga, samahan niyo po ako sa pag-aaral po patungkol po sa pananalangin. Ngunit bago yan, ay ating pong tunghayan yung mga ilang slides na para po tayo magkaroon ng pagbabalik-aral. Ayan po yung ating tema. At sabi po dyan, ngunit sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Again, ito po yung anticipation ng pagdating po uli ng ating Panginoong Hesus. At kung isipin po natin, sinulat po yan ni Malakay noong taong mga 600 BC. Noon pa lang ay inaasahan na nilang may darating na Mesaya o tagapagligtas o babalik na muli ang Panginoon. Pero hindi pa nila kilala si Jesus kasi hindi pa dumadating ang ating Panginoong Jesus doon. Sapagkat siya ay tulad sa apoy na tagapagdalisay at tulad sa sabon na tagapagpaputi. Siya ay uupong gaya ng nagpapakintab, nagpapadalisay ng pilak sa kanyang dadalisay ng mga anak ni Levi. So si Levi po yung head po ng tribo ng mga saserdote o yung mga kaparean. Sa bayan po ng Israel, mayroon pong 12 tribo at lahat yung 11 tribo binigyan po ng lupain ng ating Panginoon. Si tribo po ni Levi ay wala pong binigay na lupain. So ang sabi ng Panginoon, siya po ang magiging tagapamagitan ninyo sa akin, sabi po ni Yahweh. So, nung panahon na yon, alam niyo man, mga kaparean, minsan may kabuktutan din, no? So, dito ay ang sinabi, at kanyang lilinisin tulad ng ginto at pilak. So, masasama na po ang ginagawa ng mga saserdote noon. So, sa ngayon naman, kaya natin ito kinuhang tema, tayo pong lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Diyos, tayo na po yung mga tinatawag na priest. Tayo po yung priesthood. Nakakadiretso na po tayo sa ating Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga in-between. Dahil po yan sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, tingnan natin. Ano ba yung susunod? Ito po yung ginawa kong anchor team para meron pong nakalagay sa ating kaisipan na sa taong ito,
meron po tayong objective. Hindi lang para sa PMC Marikina, kundi para sa individual na mananampalataya. Sinabi ko lang dyan, maging dalisay ang bawat isang lingkod ng Diyos sa taong 2026. Parang it's a purification process for PMC Marikina. Alam ko po na lahat tayo ay dumadaan sa lahat ng uri ng pagsusubok, sa lahat ng uri ng trials, at sa lahat ng uri ng maharap po natin sa ating kabuhayan o sa ating bayan o sa ating lipunan. Kaya nga, iyong ating paglakad bilang mananampalataya ay napakahalaga po. So dalawa po yung ginawa kong tutuhugin natin, tatalakayin all throughout. Yan po yung pagdadalisay at paghuhubog. At yan pong pagiging handog na matuwid. Ibig sabihin po, yung ating buhay ay dapat maging matuwid na maging handog sa ating Panginoon. So, sinabi po natin sa Hebrews 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas. So, yun po yung una. Ang pangalawa po, sinabi natin, huwag natin kalimutan ang ating pagtitipon sa Hebrews 10:25. Ngayon, kung sa buwan po ng January, kung inyo pong babasahin ang inyong mga Biblia, bigyan niyo po ng focus ang aklat po ng Hebreo para makita po natin doon, hindi lang tungkol dito sa mga binanggit ko, kundi tungkol na rin sa aspeto po ng pananampalataya. Ngayon, ito po yung ating ilustrasyon na ginagamit. Tayo daw po ay isang hilaw, no? Raw gold na kailangan i-purify. So, dadaan po tayo sa isang proseso. Yat ay ibang klaseng proseso po yan na dadaanan ng bawat isa habang tayo po ay lumalakad dito sa mundong ibabaw. So, pag nakita po ninyo, sino po ang may sing-sing ditong ginto? Ayun. Ay, yung may hikaw na ginto. Yung may ngipin na ginto. Tahimik kayo. Alam niyo ba yung gito ang ginilalagay sa ngipin? Nakakita na kayo nun? Hindi na uso ngayon yun kasi napakamahal na ng ginto. Ikaw at ako, dadaan sa proseso. Ang sinasabi ko nga last week, po isang kawa, isang cauldron na doon po tayo lulutuin. Pag naluto na, ay kung ginto ay 18 o siguro 22 carats. No? Kung pagkain naman ay yung kumakain kayo ng halaya. Diba sa kawa ni ginagawa yon? Yun. So, dalisay na lingkod ang ating objective para po sa bawat isa. January 4, tinalakay natin yung salita. January 11, tinalakay natin yung iglesia. Ang sabi natin, ito po ang mahalagang take home natin last week, no? Ang iglesia po, kung theology pag-uusapan natin, marami pong aspeto yan. Maaaring pumasok po kayo sa isang seminaryo, buksan yung internet, tingnan nyo kung ano yung church, sa theology background. Pero ito po yung hiyango ko sa sinabi ni Rick Warren. Ito po ay isang praktikal na aplikasyon upang tayo bilang mananampalataya ay maging hindi naman makabago, na maging contemporary yung setting natin. Kapag tinignan po natin, ang ating pananampalataya ay 2,000 years old na. Ang pinanggalingan po niyan na Judaism ay another 2,000 years. So, titingnan po natin mga 4,000 to 5,000 years. Yung accumulation po ng
ng kaalaman na tinuro ng ating Panginoon. So sinabi lang ni Rick Warren, ano ba iglesia? Doon daw ay nafu-fulfill yung mga pangangailangan ng bawat isang tao. Merong purpose to live, no? Merong yung dahilan upang mabuhay. May mga tao to live with. May mga prinsipyo na dapat ipamuhay at meron tayong profession to live out. Ibig sabihin po niyan, kapag tayo lumabas na ng sanktuaryo, kapag tayo lumabas na sa ating paaralan o sa ating opisina, yung profession to live by is sounding out yung ating pananampalataya. At hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon dahil meron tayong kapangyarihan to live on. So, ang iglesia ay isang kawa, no? Sinasabi ko rito, the word is preached and taught, the word is practiced and applied. Yung logos na nababasa natin, may mga portion, may mga katotohanan na nagiging realidad o katotohanan sa ating mga buhay. Ito yung nagiging yung sinasabi nating rema. Ngayon, talakayin po natin ang pangatlong aspeto. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, ang dami ko pong bagong natutunan. Ako po ay hindi theologian. Ako po ay hindi eksperto sa theology. Ngunit, ako po ay nag-aaral ng masusi ng salita ng Diyos, kagaya po ng mga pastorales, pastorante. Ngunit, nung pinag-aaralan ko po ang panalangin, iba po yung, sabi nga nila iba yung dating. No? Bigyan ko muna po kayo ng background na kasi ako ang aking panindigan, alam naman natin lahat na si Yahweh, ang ating Panginoon ay sovereign. No? Ano siya? Omnipotent, all-knowing, omnipresent. So, the infinity ng ating Diyos ay hindi mauunawaan ng limited na mind natin. So, to a certain extent, ang aking pananaw ay naging God will do what He has planned from the beginning. Ibig sabihin, sa lengguwahe po sa kalye, nakakasana. No? Naka-set na. May isa pong nagtuturo, ang pangalan po niya ay si John. John nga ba? Si John Calvin. No? Ang sinasabi niya, pinili na ng Diyos kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas. Hindi naman ako naniniwala doon. Pero naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may malayang kaisipan. Malayang kaisipan na pumili. Ang isang tanong nga po, doon sa hindi pa napahayagan ng Ebanghelyo, ay hindi sila makakapamili dahil wala silang pagpipilian. Sa panalangin po kasi, ang unang-unang panalangin na tinatanggap ng ating Panginoon ay yung panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Sino po ang gumawa na nun? Sino po ang tumanggap na kay Jesus? Huwag niyo na pong itaas ang inyong kamay dahil baka mangalay. Ayun, nangangalay na yung kamay nung isa dun sa dulo. Kakadrums. Yun po yung unang-unang panalangin na dinidinig ng ating Diyos.
Kung hindi pa tinatanggap si Jesus, ang sasabihin natin, it is a prayer of faith. No? Yung prayer of faith na yon, yun yung aspeto na naniniwala tayo na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang ating gagawing Panginoon at siya ay tinatanggap natin sa ating buhay. Mahaba pa po kasi yung proseso na tinatanggap, no? Yung pagtanggap sa Kanya sa isang panalangin ng pananampalataya. Sa ngayon po, nakalipas na tayo ron. Nandun na tayo sa estado na tayo ay lumalakad mula dun sa katotohanan yon. Kaya, ito pong prayer ay sa akin naging common. No? Parang hindi ko siya binibigyan ng emphasis until na pinag-aaralan ko nga ngayon at sinishare ko sa inyo. Kung sino po nag-a-attend ng prayer meeting kapag Wednesday? Okay. Sino po nag-a-attend ng prayer meeting ng national kada Webes? Okay. Marami kayong mapupuna ron. Nagiging routine, no? Nagiging somehow, hindi naman AI, no? Robotics, nagiging robot, no? Nagiging, prayer meeting, halika na, oras na, ganito. Pag-uusapan pa natin yan. Kaya nga, sabi nga, as Sister Jane, 3 oras tayo ngayon, no? Napakahaba. Hindi po sapat ang 1 taon para pag-aralan lang ang aspeto po ng panalangin. Kaya samahan niyo po ako. Ang aking panalangin ay makinig po kayo ng may pananampalataya. Makinig po kayo ng masusi dahil napakahalaga pong matunghayan natin kung ano ang panalangin. Ano nga ba ang panalangin? Nung ako po ay nananaliksik, sabi, everyone prays, no? Lahat po ng reliyon nananalangin. Lahat po ng hindi religious nananalangin. Lahat po ng hindi naniniwala sa Diyos nananalangin na walang Diyos. Ang panalangin daw po, pagpaumanin na po niyo dahil English po yung aking natunghayan. Ang sabi po dyan, yan po ay hinango ko sa isang babasahin. Ang sabi, ang prayer daw is invocation o isang act, isang pagtawag that seeks to activate a rapport. Rapport po is relasyon, no, na malalim with an object of worship through deliberate communication. So, ang prayer, sa una't una, ay komunikasyon. Ang panalangin ay pagpapahayag. So, maraming form po ng communication. So, yung prayer ay it's a communication to the object of worship. Ang worship naman, sinasabi nung same source ko, ay extravagant respect or admiration for or devotion for an object of esteem. So, siguro that yung definition kasi niyan universal, no? Nilagay lang yan object of esteem. Ang object of worship natin is not an object. Ang ating pong sinasamba ay ang ating Diyos, ang Panginoon. So, tingnan na lang po natin. Ilagay po natin sa ating isip na ang panalangin is pag-invocation kasi you're asking o kaya may sinasabi kang gustong gawin, no? You invoke, no? And activate a relasyon or relationship. So, yan, sinabi ko na niya kanina, who prays? All religious praise, all religions, no? Ano pa
paman yan, no? Yan man ay Islam, yan may Hindu. Yung mga walang reliyon, ang tawag ng lola ko dyan ay, hindi naman siguro heretic, no? Nung panahon ni Jesus, hentil, no? Yung sinauna pa mga, ang sinasabi lang nila yung mga pagano. So ngayon, maraming atheists, they pray that there's no God or they pray to themselves. So, they also do some prayers in their lives. Pero, ang konteksto po natin bilang mananampalataya, bilang naniniwala sa isang Diyos, ay kakaiba po. Okay. Ayun. Tunghayan ko lang po ang ilan dito. Para nang sa gayon, makita po natin kung ano yung nagisnan nating panalangin. Tama po? Ang mga Muslim po ay may tawag na, ang tawag po na sa prayer ay sala o salawat. So, ang Islam po, hindi ko na yata nilagay yan dyan. So, makinig na lang po kayo at sumulat. No? Ang panalangin sa mga Muslim ay kasama po sa 5 pillars nila. So, ang isang pillar nila ay yung Quran. No? So, meron pang 3, hindi ko po alam kung ano pa yung 3. Pero, ang panalangin ay kanila pong tinatayuan. So, sabi sa kanilang tradisyon, sila po ay, kung sino po nakakaalam, sila ay nananalangin ilang beses? 5. Sino po yung nagsabi? Sige, mananalangin ka rin ng 10 beses. So, 5, di ba? Meron po ako nakasabay sa airport. Matagal na yan eh. Sa airport po kasi, domestic terminal, meron pong prayer room. So, sabi ko, mananalangin ako bago sumakay sa aeroplano. Pumasok po ako ron. Yung prayer room, wala pong silya, ganito lang. Tapos may pumasok pong Muslim. Nilatag niya kayong prayer mat at siya po ay nagsimulang manalangin. So, yung 5 beses nilang pananalangin ay may oras daw po yun, ngunit hindi sila sumusunod sa digital na orasan. Ang sinusunod po nila ay yung takbo ng araw. So, nag-iibang-ibang oras po yan. Yung mga nagtrabaho na sa ibang bansa, kagaya ni Lionel, na kung saan ito po ay pinapractice. May isang kwento pa nga, pagka nag-prayer sa isang bangko raw, di ba? Mga Muslim, di nag-prayer, tapos saka pumasok yung mga hold-upper. Kasi nagpe-pray lahat yung mga Muslim. Joke lang yan. So, humihinto ang trabaho kapag sila po ay nananalangin. Tama pa, Brother Lionel? Sa hospital, humihinto rin ang trabaho. Ay, hindi. Kanya-kanya sila pananalangin. Okay. Ang mga Muslim po, meron tinatawag na mosque. Yung may trompa na ang nangunguna po ron ay yung kanilang imam. So, ang ginagawa po nila ay meron din po silang parang prayer book. So, may litanya po silang binabanggit. At ang litanyang yon ay galing po sa Quran. So, kung ang Muslim merong Quran, ano po tayo meron? Ano po tayong Biblia? Ilagay lang po natin yan muna sa background. Nananalangin sila in the context nung kanilang pananampalataya, in the context nung kanilang binabasa. So, sinasabi, ang panalangin nila ay sa bukang liwayway, sa
hapon, sa gitnang hapon, sa anong sunset sa Tagalog, Sister Judith? Dapit hapon. Dapit hapon at sa gabi. So bukod ba yon sa pinapractice sila na tinatawag na Ramadan, no? So ito ay requirement sa mga Muslim na ang tawag nila ay yung nakakaalam na, yung age of puberty. Pero ang age nun, 10 and over, nire-require na nila manalangin. Meron po silang disiplina. Then, they pray in Arabic. Yung pong lengguwahe ni Muhammad. So ito po ay isang tradisyon. Ito po ay isang, tawag natin, protocol na ginagawa po ng mga Muslim. Yung mga hindi marunong ng Arabic ay nagsisimika pong mag-aral. Para sa gayon, sa paglabas ng panalangin nila sa kanilang mga bibig, ang namumutawi ay Arabic. Kung yan po ay ating gagayahin, ang lalabas po sa mga bibig natin ay Hebreo at Grego. Pangalawa po, ang Judaism. Yan po yung sinasabing reliyon ng mga Hudyo. At yan po nag-ugat ang ating pananampalataya dahil si Jesus po ay isang Hudyo. At ang tawag nga sa atin sa theology, Judeo-Christian religion system, no? Kasama rin po dyan ang Islam. Kung babalikan po natin ang lumang tipan, nandun po nanggaling kay Ishmael yung mga Muslim. So, ibang subject po naman yan. Ngunit, yung Judaism, sinasabi ko nga, napakatagal na pananampalataya yan. Ang sabi dun sa aking binasa, ito po ay hango dun sa pagtalakay ng Judaism. Sabi nila, as a child learns to walk by walking, so we learn to pray by praying regularly. Ito po ang ginagawa ng mga Hudyo. They pray regularly. So, sumunod doon, sabi, Jewish prayer is a discipline. Basahin ko, don't just wait for the mood to strike. Prayer is subordinate to study. Ang mga Hudyo po ay malalim mag-aral sa salita ng Panginoon. Ang kanila pong tradisyon, 6 years old pa lang, nag-aaral na nung kanilang Torah, yung Old Testament. At kasama po doon ay pananalangin. So, meron din po silang prayer book. Ang tawag po doon ay Sidur. So, sila po ay nagbabasa ng kanilang panalangin na kadalasan po, karamihan na nasusulat ay hango po sa lumang tipan at hango po sa mga sinulat ng kanilang mga guro. So, ang Sidur ay traditional Jewish prayer book containing 3 daily prayers. So, sa mga Hudyo, sila po ay 3 beses din nananalangin. Kaya nga ang problema nila ngayon, pagka nandun sila sa corporate, sa business circle, may meeting ka, paano ka pa mananalangin in between, no? Hindi ko po alam kung anong oras, pero meron po silang 3 daily prayers. Tapos, kapag may mga festival, halimbawa, nagdadagdag sila ng panalangin, at kapag Sabat, may dagdag pong panalangin. So, kapag tinignan po natin ang buhay ng mga Muslim, ng mga buhay ng mga Hudyo, ang buhay panalangin nila ay napaka-lalim. Meron po silang disiplina, meron po silang yung
time na ginagamit dun sa kanilang pananalangin. Yung pong Hindu sa Buddhist, meron po yung mga chant, no? May pananalangin yan. Kung nakapunta na po kayo sa templo ng mga Buddhist, nagsusunog pa yan ng insenso. No? Nung namasyal po kami sa dako po ng Japan, may time na meron pong pinuntahan kami ng templo. Hindi naman po ako nagsunog ng incense. Tinignan lang po namin. Pero sabi nga nila, merong time na may parang gawain yung mga Buddhist monks. No? So, nananalangin sila, they chant. Yung pangatlo po dyan ay yung mga Roman Catholics. Ang mga Katoliko po ay gumagamit po ng prayer book. Ako po ay nanggaling sa Katoliko at alam ko po yung tradisyon. Nananalangin po kami ng rosaryo noon. Ang rosaryo, ang tawag sa Ingles ay beads, no? Ang mga Muslim, meron din pong beads, no? Meron silang parang ring na may mga bilog-bilog, tapos kinakapa-kapa yun habang sila po ay nananalangin. Yung rosaryo nga ng nanay ko noon para mga maliliit na diamante, tapos merong krus sa dulo. So memorize ko lahat yung pananalangin doon. At meron po silang tinatawag na Angelus. Anong oras ang Angelus? 6, di ba? Pero alam niyo ba merong Angelus 12 noon? Naalala ko, nagtuturo ako nun sa Lasal, hindi naman ako Catholic. So, katatapos lang ng klase ko, naglalakad ako sa open field, biglang huminto, lahat ng tao ay naghintuan. So, huminto na rin ako. Kasi baka ikulong ako. So, paghinto ko, narinig ko yung panalangin sa trompa. So, meron silang 12 noon prayer. Meron pa rin na, hindi ko alam kung nandun pa sa TV ngayon, yung sinasabi yung 3 o'clock habit, na nananalangin din yung mga Katoliko. So, meron po silang set prayers, meron po silang set na ginagawa. At maaaring yung mga pare na Katoliko ay diligent sa paggawa nun, yung mga seminarians, pero yung mga ordinary member, palagay ko hindi na rin sila ganun ka diligent dun sa kanilang ginagawang panalangin. So binigyan ko po kayo ng 3 ehemplo. Tayo po ay mga, ano tayo? Born again, evangelical, Pentecostal. Tama po. Tayo po ay kasama sa ugat ng mga Hudyo, yung sinabi ko kaninang Judeo-Christian tree. So, sa tradition po ay meron po tayong nakagisnan na pamamaraan, paano tayo mananalangin, ano ba yung konteksto nito, at kaya nga dun sa sinasabi ko kanina, yung pag-aaral na tinitingnan ko, hindi sapat itong umagang ito, kahit hanggang dito tayo 3:00. Tama ba yun? 6 na oras na yun, no? At 3 oras lang pala, 1:00 lang pala. Ay hindi sapat. So, punta ngayon tayo dun sa aking gustong talakayin. Ayan. Why do we pray? Sabi dyan, prayer is direct two-way communication and fellowship with God. Again, ito yung pag may kausap ka, madali makapag-usap, di ba? Kasi kapag tinanong mo siya, sasagot siya. Tama? Maliban na lang siya ibingi. Hindi ka niyo maririnig. Kasi minsan magtatanong ako, tapos walang sasagot. May tatanungin ka, hindi ka sasagutin. Pero dito sinasabi, two-way communication with God. Tayo, pag nag-communicate tayo sa bawat isa, madali, malalaman natin na sumasagot sila kasi
may interaction. Pero si Lord, meron ba? Si Lord, ang ating Panginoon ay Spirit. Ang ating Panginoon ay hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. Naniniwala lang tayo na nandun siya. So, ang sinasabi rito, ang prayer ng isang Kristiyano is direct two-way communication and fellowship with God. So, kausap siya, pinupuri siya, kagaya ng ginagawa natin sa pag-awit, pananalangin, yung normal prayer natin, pagpuri sa ating Diyos. Ang implicit assumption o sa ating pananampalataya ay nandyan ang Panginoong Hesus. Nandyan ang Diyos na kasama natin sa ating ginagawa. So, habang tayo ay nandito, kasama natin ng Panginoon, nakikipag-usap din siya sa atin. So, tutuloy ko na lang. Talking to Him, praising Him, confessing sins. So, ito po yung sinabi dun sa definition. Sabi rito, it's a vital continual practice for believers to express ano nararamdaman nila, ano pangangailangan nila, ano yung kanilang pinagdadaanan. Kadalasan, kung meron tayong pinagdadaanan, di ba? Meron tayong tinatawag na confidante, no? Na we can confide to a best friend, to a partner na maaari nating paglagakan ng ating dinadala. Pero dito, bawat isa sa atin, dahil nga ang ating Panginoon ay Diyos, na naaalam niya ang lahat, siya ang magiging confidante natin at maaari natin express lahat ng gusto nating sabihin. Ito po ang gusto kong ipahayag. Fellowship with God is the heart of prayer. Too often we lose sight of how simple prayer is really supposed to be. Tayo po ay namumuhay na tuloy-tuloy ang ating pagbubulay-bulay. Tama po ba? Maaring huminto tayo sa paglalakad kung napagod na. Tama? Pero hindi po tayo humihinto sa pag-iisip. Sino po ang huminto na sa pag-iisip? Tahimik. Nag-iisip ba kayo? Diba? Yung inyong brain, yung inyong gray matter, tuloy-tuloy po ang functioning yan. Kahit nga siguro natutulog kayo. Kasi di ba minsan nananaginip kayo, meron kayo naiisip. So tuloy-tuloy yan. Yan yung hindi nagpapahinga. Yan yung 24/7 na nakiki-ayon o nakikisalamuha o nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Ang aking paniniwala, ang ating Diyos na omniscient, nababasa niya ang bawat isang tao sa kanyang pag-iisip. Kung hindi po kayo naniniwala dyan, isipin niyo lang po na ang ating Diyos ay siya po yung nakakaalam ng lahat. Wala pong naliligid sa Kanya. Ang sabi nga sa Kanya, mahirap po kasing i-imagine yung katagang walang pinanggalingan at walang katapusan. Wala po siyang oras na ilalagay niyo ang Panginoon. Anyway, so, sabi rito, fellowship with God is the heart of prayer. So, tuwing nananalangin tayo, tuwing nagko-communicate tayo sa Panginoon, meron tayong fellowship sa ating Panginoon. Ngayon, meron tayong fellowship, hindi lang sa ating Diyos, kundi sa bawat isa. Tama po? Kaya, yung sinasabi ritong pananalangin,
yung fellowship with God na puso ng pananalangin ay yung ating pakikipag-usap sa Kanya as Kanyang mga anak. Ngayon, tingnan natin, how do we pray then? Meron ba mga format? Meron ba mga dapat sundin? Palagay ko na natutunan nyo na o nadaanan nyo na yung sinasabing acts, di ba? So, sinunod ko lang muna yung simple format na maaari nating sundan habang tayo ay nananalangin. So, ang sabi is, yung isang form ng prayer ay pagpuri na adoration. So, yung adoration kasi, sino po mahilig sa... Minsan meron po tayong mga idol, di ba? Sino pong idol? Hindi naman in a wrong sense. Ba, may nahangaan kayong... Sino ba ang popular ngayon, Sister Judith, na galing South Korea? Si Kim Chu. South Korean ba yun? Pilipino ba yun? Pilipino. Taga South Korea. Hindi. Sino ngayon ang popular na sino? Blackpink? Ano yun? Bukod doon, local, meron? Sino? Bini. Bini. Sorry Nagkakaya kasi ang alam ko lang mga popular, si Saldico, si Martin Romualdez. Yan ang mga popular, no? Pero sinasabi rito, yung mga idolo ay pinipraise, di ba? Pero sa atin, ang sinasabi, adoration is the purest form of prayer. Sincere expression of love, reverence, and worship for God. Ito yun beyond thanksgiving, it's minsan mahirap i-express kung paano mo pupurihin ang Diyos, no? Kung paano mo siya i-acknowledge sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginagawa, sa kanyang kapangyarihan. Sabi rito, when you set aside time for adoration prayers, you shift your heart from distractions of life into the presence of the Almighty. Ang mga Hudyo, kadalasan po nilang ginagamit ay ang aklat po ng mga awit. At yan po ay inaawit nila at pinaparangalan nila ang ating Diyos. Sana utusan ko si Lionel. Lionel, lumabas ka. Tingnan mo ang araw. Mainit ba o malamig? Pero pag nakita mo ang araw, at minsan naiinit, minsan naiinis tayo, di ba? Pero purihin mo ang Diyos dahil merong araw. At yung araw na yon, sabi ng mga scientists, nilagay nila sa eksaktong posisyon na hindi masusunog ang tao at hindi mamamatay sa lamig. Kasi pag pumunta ka dun sa susunod na planeta na mas malapit sa sun, masusunog ka. Pagka pumunta ka dun sa planeta na mas malayo naman sa sun, nakasunod din ng Earth, mamamatay ka sa lamig. Pag lumabas ka, suminghot ka ng hangin. Maliban na lang, nando ka sa payatas, no? Pero minsan, pag umakit ka ng Baguio, walang aircon, maamoy mo yung puno, o kaya merong nagputol ng damo, naamoy mo yung amoy ng damo. Ano yung ginagawa ng Diyos, yung
pagdakila sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Yun yung ginagawa po nung sumulat ng Salmo. So yun yung form ng adoration. Ginagawa ba natin yun? Meron ba tayong prayer na ang gagawin lang natin ay purihin ng Diyos? Yung mga marunong, siguro kahit di marunong umawit, maaari kayong umawit sa kapurihan ng ating Panginoon at tinataas ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa po, yung sinasabing confession. Ito, madalas po nating ginagawa. So, sinasabi natin, Panginoon, bilang tao, tayo po ay madalas nagkakasala. So, yung confession ay sa Katoliko po, meron pa sinasabing act of contrition, no? Parang pagsisisi na hindi mo nagagawin uli yung ginawa mo. Pero sa atin, sinasabi natin, ang root word daw niyan ay acknowledge. So, sinasabi natin sa Panginoon, tayo nagkamali, tayo nagkasala. Kaya, kung naalala niyo po yung sinasabi ng 1 John 1:9, kung tayo ay nagkasala, hingi tayong kapatawaran, ang ating Diyos ay tapat para tayo patawarin. So, yung witness ng tao bilang mananampalataya dito sa mundo, siya ay araw-araw na nagkakasala. Ang sabi natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. So, alam niyo po ba yung sequence na yon? Lahat po ng crime nanggagaling po sa isip muna bago siya ine-execute, bago siya isinasagawa. So, sa isip pa lang, maaari na nating sabihin sa ating Panginoon. So, isa sa mga panalangin natin on a regular basis is hihingi tayo ng kapatawaran. Sabi nga sa James 5, therefore confess your sins to one another. Ito po yung ginagamit ng mga Katoliko para gamitin sa sa pare. Di ba? May pare sila, magko-confess ka, tapos patatawarin ka. Tayo po ay diretso po tayo na nagsasabi sa ating Panginoon. Pero dito, sabi ni James, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. So may context po ng pagpapagaling. Pero ang sinasabi, yung acknowledgement ng kasalanan ay isa pong panalangin. Tapos, the prayer of a righteous person has greater power as it is working. And then sabi sa Acts po ay, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Wala pong tao sa konteksto po ng ating pananampalataya na hindi nagkakasala sa araw-araw. So, yan po ay, sabihin na nating routine, yan po ay dapat po nating ginagawa sa ating pananalangin. Pangatlo po, Thanksgiving. Ito, alam ko na madalas po natin ginagawa. Kasi pag nagpasalamat lang tayo sa umaga, sa biyaya, tayo po ay nananalangin na sa ating Diyos. So, it's a prayer of gratitude. No? Parang, ano ba naman tayo para hindi tayo magbigay ng gratitude sa ating Diyos? Madalas po kasi ay nakakalimutan na natin yung mga maliliit na bagay na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon sa ating buhay dito sa mundo. So, paggising sa umaga, paghinga mo, may gising ka pa, no? Wala kang tulog, may gising ka naman. Okay lang yun, no? Eh kung puro tulog ka na lang at walang gising. Pagbaba mo o pagpunta mo sa banyo, may tubig, di ba? Parang common na yun. So, it's as common. Pagbukas mo ng kuryente, may kuryente. O sabihin natin na part na ng civilization. Pero lahat po ng kaganapan ay pagpapasalamat natin sa ating Diyos.
Maliit man o malaki, mabigat man o magaan. Pag dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok, diyan din po malalaman natin paano natin ilalagay ang ating puso sa pagpapasalamat dun sa kaganapang yon. Ang isang sitwasyon po, alam ba, may pumanaw kang mahal sa buhay, napakabigat po nun. Pero ang sabi rin, yun din ay kasama dun sa kaganapan at sa kaalaman ng ating Diyos. At yun ay pinagpapasalamat din. Sabi nga ni Isaiah, in that day you will say, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Sabi po sa Psalms 95, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Verse 2, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is great God, the great King above all gods. So, kung noong panahon yun, kung sila ay nag-exalt sa mga hari, tayo, ina-exalt natin with thanksgiving ang ating Diyos. Dahil sa ang great God and great King above all gods. Kagaya nga po ng ating inawit. Ito po ay yung supplication. Sabi nga nung binabasa ko, kung gusto mong maging sounding spiritual, gamitin yung word na supplication. Parang, yung palang word na yon medyo out of date na, no? It's, ginamit yan 14th, 15th century sa England. Ang ibig sabihin lang yan ay humiling. Kaya dun sa Acts, ACTS, mas madaling ma-remember yung supplication. Kasi makakarinig po kayo ng mga born again na ginagamit po yung word na supplication. Ako po, bihira akong gamitin yan kasi ang sinasabi lang dito, ang ibig sabihin yan, ano ba ang kahilingan mo sa Panginoon? Madalas, ang pananalangin natin ay pananalangin ng kahilingan. Sabi nito, old-fashioned word. Mga pilgrims nga ang gumagamit yan, saka sabi nga, tortured prisoners. Ginagamit sa Inglaterra noong 14th, 15th century. Galing po sa Latin na salita, supplicatus. Ibig sabihin, lumuhod. Pagka sinabi nating lumuhod, ito po ay extreme example din ng positional na pananalangin. So, yan po ang kadalasan nating ginagawa. We pray for request. Di po ba? Sinabi rin ni James, sabi niya, kung may sakit sa inyo, tawagin niyo yung elders upang magkaroon ng kagalingan. Kung wala pong trabaho, hingi tayo ng request na magkaroon po ng trabaho. Kung walang, ano po ba na-request natin? Marami po, di ba? So every day, meron po tayong kahilingan sa Diyos. Pero ni-request na ba natin na tayo ay bigyan ng 100 years ng buhay? Ni-request na ba natin na bigyan tayo ng extra day na mabuhay? Minsan hindi, di ba? Parang sinasabi lang natin, it's a normal situation na ang buhay hindi natin masabi kung kailan. So sabi po dyan, marami pong, kapag ka tinunghayan po natin ang salita ng Panginoon, marami po mga talata tayo supplicatus. So sa Psalms 24, may He give you the desires of your heart and make all your plans succeed. Maganda po yung sinabi sa Matthew, yan po ay sa Chronicles, Jeremiah 33:3 rin, no?
Pero ito po is Matthew, no? Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened. Again, yung pong konteksto ng request, ng supplication, ay palagi pong nakapalibot sa kagustuhan, sa will ng Panginoon. So, ang Panginoon po merong designed will na nilagay niya na sa mundo nung kanyang kinreate. Meron siyang designed will para sa individual na tumanggap sa kanya at kanya pong inilaan para sa kanya. Hindi ko na po masabi kung yung mga hindi tumanggap sa kanya, ano po yung will ng Panginoon. Ang masasabi ko lang po, yung will niya sa atin dahil tayo ay binigyan niyang biyaya ng ating Panginoong Yesus. So, yan po yung sinasabi nating mga uri ng panalangin. Bigyan niyo lang po ako ng mga 2 oras. Extended na ako. Talagang mahaba po kasi ito. Gusto ko lang tapusin. Bear with me for siguro mga 15 minutes. Para sa ganon, ma-contextualize natin yung buhay natin sa salita, buhay natin sa iglesia, at buhay natin sa pananalangin. Hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin ito. So, nasabi na po natin yung mga uri, no, ng panalangin. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. So at any time, pag nananalangin kayo, maaari nyong gawin yon. So hindi sa bawat oras sa pananalangin, nandun ka lang kayo sa S. No. Puro, Panginoon, pahingi nga nito. Panginoon, pahingi nga nito. Hindi po. So, parang tatay yan eh. Sino mga tatay dito? Ayun. Di ba tuwan-tuwa kayo pag sinabi ng anak nyo, Tay, love ko kayo. Hindi tawa si tatay. Tay, ano ka ba niyang may pupuntahan ako eh. Pahingi naman. Di ba? Matutuwa yung tatay na bibigyan ka. Hindi. Pag-gising, Tay, pahingi nga ng alis ako eh. So si God, si Yahweh ay isang ama na nakakaunawa ng bawat isa sa atin. So adoration, confession, thanksgiving, and request o supplication. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo o i-share, kailan tayo nananalangin? Ang sabi po ni Pablo, huwag daw ihinto. Unang Thessalonica, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. Sabi niya sa Ephesians, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Yung pray without ceasing, translation yon sa, I think sa King James, ibig sabihin lang yung continuous yung prayer. Kung mabaalala nyo, tinalakay natin sa Acts, nung tinatalakay natin iglesia, yung mga mananampalataya ay they spend their time praying and having fellowship. Tayo, minsan, ganito, 1 oras, 2 oras, mainit na ang puwet, ano kaya ang palabas ngayon sa SM? Ano kaya ang kakainin ko? Yung concentration is sabog, no? Ang sinasabi, if you pray without ceasing, ibig sabihin, you are in constant communication sa ating Diyos. Kahit naglalakad ka dyan, siguro, maaaring minsan nadidistract isip mo, pero meron ka pa rin portion na napupunta po sa ating Panginoon. Habang naglalaba ka, siguro, maaaring nalalaki ka. Sino po naglalaba dito? Ayun. Ano nilalaba mo? Puti o de color? De color.
Tingnan niyo po yung sinabi sa Psalms. Andiyan ba yan? Ayun, Psalms 55:17. Evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. So, sinasabi more or less yung psalmist, hindi lang yung continuous na sinasabi ni Pablo, ang sinasabi niya, on appointed times, nananalangin sila. So dito sa sanctuaryo, nananalangin tayo bago tayo ng gawain sa umaga ng linggo. Kada Miyerkules, meron tayong online. Kada Webes, meron tayong online. Ito mga appointed times natin. Yan po ay hindi naman regulated, hindi yan obligated. Yan po ay voluntary nating ginagawa. So, kailan? Kayo na po ang magde-determine yan kung gaano nyo kadalas magkakaroon ng sinasabi nating yung time, quiet, na kayo lang nananalangin sa ating Panginoon. Kanina nabanggit na to sa 1 Timothy na what do we pray for? So marami po, no? Sabi sa Philippians, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ibig sabihin, lahat po ng circumstances ay dapat po nating ipanalangin. Ito yung sinight kanina ni Sister Lennon sa kanyang pagpapaawit. First of all, then I urge that supplication, request, prayers, intercessions, thanksgiving be made for all people, for kings, and for all who are in high positions. So, ang sinasabi dito ni Pablo, yung panahon na yon, panalangin mo yung mga leaders mo, ang sa gayon, magkaroon ng tahimik na buhay, hindi magkaroon ng kaguluhan. Tama po yun. Habang tayo nanalangin dito sa baba, sila po sa taas ngayon ay nagkakagulo. Tama po? Sila po doon ang nagkakagulo sa itaas. Anyway, sinasabi lang po rin Pablo na, this is good and it's pleasing in the sight of God. Ang gusto lang po rito sabihin ni Pablo ay yung will ni God na may kaganapan na hindi mababalo o hindi mababago ay pinapakita lang natin yung pagsunod dun sa ating pag-petition para sa kanila. Hindi lang yon. Ito rin, kasi sa Isaiah sabi, learn learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. So tayo, pag nanalangin, we can pray for justice. We can pray for the needs. We can intercede. We can pray for all situation that is before us. Sinasabi yan ng Diyos, ihayag natin sa Kanya. Maliwanag din naman na alam natin na nakalaan na yan po yung kasi yung yan po yung irony doon na si God may plano na nagagawin, tayo naniniwala na ang gagawin niya ay in accordance with His plan, pero yung ating panalangin ay patungkol din sa kabutihan ng ating mga pinapanalangin. Bago po ako pumunta sa conclusion, meron po akong hindi sinama dyan, yung physical posture as we pray, no? Kagaya po ng sinabi ko, yung mga Muslim, meron prayer mat. No? Sila ay lumuluhod. At meron na nanalangin na nakahiga. Hindi nakahigang ganun sa unan, no? Nakahigang nakadapa. Prostate, sinasabi, no? Na nakadipa.
Ang mga Hudyo, meron silang Wailing Wall sa Jerusalem. Nananalangin sila na nakatayo. Tapos meron silang mga papel na may nakasulat yatang request. Sinisingit nila dun sa mga butas-butas. Makikita nyo po ito sa YouTube kung titingnan nyo. Saka kung manalangin sila ay gumagano yung mga ulo nila. No? Ang mga Katoliko, nanalangin din na nakaluhod. Nanalangin na nakatayo. Tayo, nananalangin lang tayo ng nakatayo at nakaupo. Masakit ba sa tuhod lumuhod? Yung mga pilosopos sabihin, nakaluhod naman ang puso ko. Oo, tama yon. Pero yung mere action, yung physical action, malaki rin ang impact nun. It creates, it symbolizes humility. Kailangan ba natin ng prayer book? Kailangan ba natin ng scriptures? Tayo po kasi mga born again, evangelicals, Pentecostal, nasanay na tayo sa free-flowing communication. Tama po yun. Yun po hindi ginagawa rin ng iba. Kasi iba, nasanay naman sa prayer book, no? Ang sinasabi ko, maaari nating gawin ay magkaroon din tayo ng mga prayer items na nakasalalay din sa mga scriptures na binabasa natin. Ibig sabihin, if you want to pray in the morning, meron kang babasahin na salmo o babasahin na aklat na nagbibigay sa iyo ng dagdag na hindi naman pananampalataya o kaya nagbibigay sa puso mo ng implikasyon na kung sino ang Diyos. Ano ang Diyos sa iyo? Yun naman may mga prayer books kasi nagiging dependent na sa prayer book. Buksan yung prayer book, day 1, itong papanalangin ko. Day 2, hindi naman tayo mechanical, hindi tayo robot. Ang sinasabi ko lang po, yung pananalangin natin ay hindi dapat bland, no? Hindi dapat walang lasa. Hindi dapat may lasa ito ng salita ng ating Panginoon. Ang gusto ko lang pong emphasize, as a child learns to walk by walking, so we learn to pray by praying regularly. Sinasabi ko, so dito po ako magko-conclude. Ito yung sinasabi ko kanina. Pananalangin tayo is on words, tapos meron tayong corporate as a church, meron tayong individual. Yung sinasabi ko, ito ba ay sapat? Ito ba ay enough? Maaari ba nating dagdagan? Halimbawa, kung kayo ngayon ay hindi nag-a-attend ng Wednesday, baka maaari kayong dumagdag. At kung kayo ngayon ay hindi nag-a-attend ng Thursday, baka maaaring idagdag nyo sa inyong oras. Again, ang ating pananampalataya ay wala pong tali, no? Ginagawa natin to dahil mahal natin ang ating Panginoon. So, para ma-embed yung attitude, yung gusto natin sa pananalangin, ito lang po yung aking suggestion. Magkaroon ng pagbabago sa ating lifestyle. Ibig sabihin, maaari mabawasan yung oras nyo ng panonood ng TV. May TV pa ba ngayon? Ano pa? Anong channel na lang? Kasi wala na kaming TV sa bahay. Hindi na kami nanonood ng... hindi ko sinasabing huwag kayo manood ng TV, no? Sinasabi ko lang ay magkakaroon ng lifestyle change. Magkakaroon ng pagbabago ng konti sa inyong mga orasan. At magkakaroon kayo ng disiplina
at yung intention ng inyong mga puso. Bago nyo gawin lahat to, it will start with the intentions ng inyong puso. Kaya ang pinag-uusapan natin the last 3 linggo ay paano tayo lalabas na dalisay dun sa pugon. Ang sa gayon, ang ating paglilingkod sa ating Diyos ay isang matuwid na paglilingkod. Ito lang aking challenge kasi sa Sunday ay karuktong pa rin po, pero kung nakita niyo yung process na sinabi ko, 3 lang yun. Yung meron po ko isang mahalagang bagay na gagawin o na tatalakayin sa ating na linggo. Sayang wala na si Lionel, no? Nakalipad na. So ito po ang aking hamon sa inyo. 3 linggo po tayo nag-aral. Hindi ko lang alam kung meron kayong notes. Kung gusto nyong ma-review, nasa YouTube naman. YouTube. Nasa Facebook, no? Panoorin nyo uli yung mga nakaraang sermon. Tingnan nyo po. So, sinasabi ko, kung makakagawa kayo ng summary, sulat nyo sa notebook nyo, gumawa kayo ng komento, matutuwa po ako kung ma-share nyo sa akin yung mga komento nyo, may kabuluhan ba yung ating ginawa ng huling 3 linggo? Ito ba ay makakatulong sa inyo? Dahil po, ito po ang magiging gabay natin sa mga susunod na linggo. Dahil ako po ay magpapatuloy doon sa ating tema at yun po ang aking bibigyan ng focus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ikaw po ang Diyos at walang ibang Diyos. At ang dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko po sa inyong mga anak sa Blako po ng Marikina. Sila po ay patuloy na mag-aral ng iyong salita. Patuloy po na ilagay sa kanilang mga kaisipan at puso ang pananalangin. Ilagay sa kanilang mga kinatatayuan ang dapat na maging gawa upang pagkatapos po ay maging dalisay na mga lingkod nyo sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan, higit sa lahat, sa inyong pag-ibig dahil kay Jesus. Samahan niyo po kami sa aming patuloy na paglakad sa aming journey ng aming pananampalataya. Salamat o Diyos. Pandalangin namin sa pangalan ni Jesus.